Update po tayo sa mainit na balita kaugnay sa flood control projects na nakumpirma ng DPWH na ghost o guni-gunit lang pala. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Connie, tila wala ngang katapusan ng paglutang ng mga ghost flood control projects sa bansa. Sa press conference na ginawa kanina lamang ni DPWH Secretary Vince Dizon kasama ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, 421 yan. Ayon kay Secretary Dizon, inisyal pa lamang yan galing doon sa mga ghost projects na 8,000 mga proyekto na inimbestigahan at na-validate na ng pinagsanib na puwersa ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at kasama ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev o yung dating tinatawag natin na NEDA. Karamihan daw sa mga proyektong yan ay nasa Luzon. Ilan daw sa mga proyekto ay sangkot din yung mga kontraktor na nababanggit na sa mga naunang naisiwalat na maanumalyang flood control projects. Isinumit na ang listahan ng mga ghost projects na yan at yung 8,000 mga proyektong nasilip na ng DPWH sa ICI sa isang pulong kanina. At ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hossaca, dahil validated na ang mga proyekto ay may starting point na ang ICI para mas palawakin pa nito ang kanilang investigasyon. Sa ngayon kasi ay ang mga proyekto sa Bulacan at Oriental Mindoro ang natututukan ng ICI base sa mga resource person na ipinatawag nila nitong mga nakalipas na linggo. Kahapon, Connie, ay nakapagpulong na itong si bagong Special Advisor Investigator at dating PNP Chief General Rodolfo Asurin. Kasama si Asurin kanina sa pulong at kasama rin ni Dizon sa pulong naman ay yung mga tao niya sa DPWH, si DPWH Undersecretary for Regional Operations Arturo Besnar at Undersecretary for Legal Attorney Samuel Turgano. Ayon kay Attorney Hossaca, base sa impormasyong isinumite ng DPWH ay maaari na nilang puntahan at inspeksyonin ang mga nabanggit na mga ghost projects na naman. Narito ang pahayag ni Secretary Dizon at Attorney Hossaca. We will look into those. And kung meron mga ibang distrito, regions na pwede namin tignan, kompleto na yung mga dokumento at mga ebidensya din, puntahan natin yan. No? Malaking bagay talaga yung nakita na validate na nga 400. No? So sa lawak nga nung universe, meaning yung mga proyekto to, nagko-concentrate na tayo dahan-dahan. But yung involved, same mga contractors din? Nandun sila. Nandun, sa top 15, sir. Kasama sila doon. Pero meron din iba kasi madami yan eh. Yung ghost kasi yun ang low-hanging fruit yun. Meaning madaling i-establish yung liability and accountability kapag ghost project. No? Kasi ghost nga eh. No? Hindi na mahaba yung no? yung case build-up nun. Connie, nandito rin sa ICI itong si Philippine Competition Commission Chairman Michael Aguinaldo at matatandang nagsampa ang DPWH ng mga kaso ng bid rigging doon sa mga kontraktor na sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Halimbawa, mapatunayan yung ilan sa mga kontraktor na nakialam or nagmanipula ng mga bidding katulad ng mga diskaya ay pwede silang pagmultahin yung couple ng hanggang 300 billion pesos. Connie? Maraming salamat, Joseph Morong.